Good evening, Honorable Allendale Baluyot, Board Member of the 4th District of Bulacan and the CEO of 721 Builders. First of all, we would like to thank you for taking the time to interview you tonight. Let me introduce to you myself. I am Damon Christian Robles, and along with me are my group mates, Angela Barbie Marquez, Ed Luis Ramos, and Jazz Winterson. We are Group 4 from Section 35. Firstly, how are you and what are you up to right now? Kaya maraming salamat at ako ang inyong napili bilang mag-represent sa inyong project sa Group 4 from Section 35. Unang-una, ulitin ko lang yung sinabi niyo po. I am Honorable Allendale de la Cruz Baluyot, 4th District Board Member po ng Provincial ng Bulacan, no? At dagdag kaalaman lang, sa buong Region 3 po, tayo po ang pinakabatang bukal or board member sa buong probinsya, no? Sa buong Region 3. Pangalawa, hindi lamang po tayo isang politician, tayo rin po ay isang businessman, no? Kasalukuyan ako po ang CEO ng 721 Rebuilders Incorporated. So, yun lang. Thank you. Let's begin with the questions that we have prepared about leadership. The first question is, what does leadership mean to you? What does leadership mean to me? Unang-unang leadership ay isang samahan ng isang grupo, kayo mang dalawa lang 'yan kasi ang isang group ay consistent of 2 persons or more, no? So leadership, kapag kayo ay may certain goal, yung plano nyo papunta ron sa goal na yon. Pangalawa, ang pagiging leadership, siyempre yung respeto mo sa iyong mga kasama, colleagues, inyong mga kagrupo, no? Pangatlo, siyempre, the root word from word leadership, pagiging leader, no? So sa'yo magfo-fall ang decision making at yung mga critical moments, ikaw ang mag-decide lahat niyan, no? So papasok diyan yung respect, yung determination nyo sa goal nyo, at huli, leading the group to a certain goal. For me, that's what leadership means. Thank you. For the next question, describe the key actions and behaviors of the person that you've experienced as your best leader. As best leader, okay. Unang-una, ang best leader for me is my father, no? Kasi since nung pinanganak ako, siya ang dating CEO ng 721 Rebuilders at the age of 8 or kung di ako nagkamali 9, mulat na ako sa negosyo namin. Ang negosyo kasi ng 721 Rebuilders is importing trucks from Japan to Philippines, no? Nagbebenta kami ng mga trucks, ganun. At the same time, nauna rin siyang politician kaysa sa akin, no? So siya yung talagang ni-look up ko as role model. Nakikita ko kasi nung bata ako, yung father ko ang dami natutulungan. Ang dami niyang nagagawang batas, nakakatulong sa madla, no? So nung bata ko, pagtanda ko, sabi ko, gusto ko rin gusto ko rin makatulong sa tao. Kaya I'm here because of him, because of my father. Okay? For the next question po, are leaders born or made? Are leaders born or made? No? Merong leaders na pinapanganak maging leader. Meron din namang leader na hinuhubog na maging leader. No, pero for me, parehas yang possible. Parehas silang possible, pero mas gusto ko yung leaders are made. Bakit? No? Kasi naniniwala ko ang isang leader nagagawa yan sa pamamagitan ng experience, yung kanyang determinasyon sa trabaho o sa yung ginagawa niya, at yung passion niya na mag-lead ng isang group. Yun ang mga characteristics for me para maging isang leader. Yun yung mga humuhubog
nag-i-inspire. Pinaka-importante po dyan yung experience. Thank you. For the next question po, what is a role model? For leaders, okay, unang-una ang role model ko, since ako ay politician din, ang aking role model, syempre ang provincial governor ng lalawigan ng Bulacan, ang ating Governor Daniel R. Fernando, no? Siya ang role model natin. Pangalawa, syempre yung father ko ulit, no? So yun yung mga role models ko. So what are role models for me? For me yun yung mga talagang successful, yung talagang yung pagiging leader nila, nagagrasp talaga nila, yung talagang tinetake action nila, yung hindi lang sila puro salita, nasa gawa ang pagiging leader sa kanila. Ganun. And what have you learned from them po? What have I learned from them? Katulad lang yan ng tanong nyo, yung pangalawang tanong. Unang-una, nakikita ko yung ginagawa nila. Sabi ko nga kanina, ang dami nila natutulungan, gusto ko rin gayahin yun. Gusto ko rin makatulong. No? Para hindi lang sila yung nakakatulong, dalawa na kami. No? Pag dalawa na kaming tumutulong, mas marami kami matutulungan. No? So, ano pa ba? Yun, nakita ko, yung pag-lead nila sa group nila. Nakita ko na yung mga tauhan nila or yung mga colleagues niya, makasama niya sa isang company, nire-respeto sila. For the next question po, what can leaders do to help other in the organization to see the future? Okay, how can I envision them, my employees, to see the future? Okay. Iba't ibang style yan, kada tao. No, iba't ibang technique or kumbaga sa Tagalog ay diskarte, no, kung paano mo ililid ang group, ang iyong company at employees, no. For me, unang-una magbibigay ako ng system. Yung system na yon, mag-design ako ng vision ng company for the next 3 to 5 years upang yung aking mga employees makikita nila kung ano yung magiging kakalabasan ng mga ginagawa nila in the next 3 to 5 years. No, para talagang meron silang ine-expect. No, may ine-expect silang goal. Kung nakikita na nila yung goal, pag nagustuhan nila yung goal na yun, mas lalo kasi may inspire yung mga employees natin para mag-work talaga. Tsaka, syempre, ano pa ba? Halos yun lang eh. Halos yun lang. Kailangan mapakita mo sa kanila kung ano yung plano mo. Ma-explain in details, ma-motivate mo sila. At mapakita mo yung determinasyon mo. Pag nakita kasi ng mga employees mo yung determinasyon mo na makita kung ano yung mga plano mo sa hinaharap, eh, mas mapapabilis. Baka yung 3 to 5 years, hindi lang maging 3 to 5 years. Pag talagang kasi sa isang company, ang bubuhay dyan, employee. Hindi yan kaya ng isang leader. Ikaw lang magli-lead sa kanila, pero ang talagang puso at muscle ng isang company, yun yung mga employees. Ganun. Kaya dapat inspire them, sabihin mo sa kanila kung ano yung plano mo sa hinaharap para hindi sila yung parang naliligaw. No? Hindi sila yung parang aloof or kunyari kinabukasan hindi nila alam yung gagawin. Kaya dapat lagi mo silang mini-meeting para alam nila yung gagawin nila sa susunod. Okay? Yun po. For next question po, what are some of the actions you take to create a climate for change and encourage risk-taking? Okay. Sige. Sa katanungan na yan, isa lang ang sagot dyan. Gawin mo example ang sarili mo. Bakit? Wala ka naman sa kinatatayuan mo ngayon kung ikaw ay hindi nag-fail. No? So, paano mo nga sila ma-inspire na mag-take ng risk take? If I can do it, they too. No? Kung nagawa ko, sa Tagalog, tagwabing ko nga, kung nagawa ko, kaya rin nila. Kaya nyo rin. No? So, yung pagiging successful mo, pwede mo yun gawing example. Kasi lahat naman ng tao gusto maging successful. So, wala naman tao na ayaw maging successful eh. Kumbaga, lahat ng tao gustong ma-reach ang dreams nila, lahat ng tao gusto yumaman, gusto magawa yung mga gusto nilang gawin, no? So, kapag ikaw
nandoon ka na sa goal ng mga tao mo, gawin mo example sa'yo kasi may inspire sila. Sigurado yan. No? So, yun lang. Maging example yung sarili mo at sigurado ko ma-inspire sila na mag-risk take din. No? Kasi yung isipin nila, bakit siya nga nagawa? Ba't ako hindi ko magagawa yung ganun? Ganun. Okay? Next. For the next question po, should leaders let their constituents fail? So, unang-una, ang failure, nandyan lang yan. Hindi ko naman sinasabing imposible maiwasan, pero parang halos 90% bago ka maging success, magfe-fail ka muna. Yan ano. 90%, hindi ko naman sinasabing all the time magfe-fail. Ano. No, pero if one of my colleagues fail, sisiguraduhin ko na as their leader, I will encourage them and tutulungan ko sila makabangon pag sila yung nadapa. I-encourage ko sila at sasabihin ko sa kanila na huwag sumuko, no? Say encourage, yung ganun. I-motivate ko ulit sila kasi ang pagpe-fail ng isang tao hindi biro yan. Kasi I myself fail once, no? I myself fail once and alam kong mahirap 'yon. Hindi siya biro. Kasi nasa lakas ng loob 'yan kung paano mo tatanggapin yung failure na 'yon. Sana kapag ang isa sa mga employees ko nag-fail, kayanin niya at sa pamamagitan ng kanyang determination, tulungan ko siya. Thank you. For the next question po, how can leaders create a climate of trust and facilitate relationships among people in a work team? Unang-una, syempre, bigyan mo sila ng system. Kapag binigyan mo sila ng system, makikita nila na yung system mo ay maganda. Pag nakita nila yung qualities mo as their leader, pagkakatiwalaan ka nila. Pangalawa, pag nakita nila na you have the qualities of a good leader or you have a good mindset, no? Kailangan ma-appreciate mo yung gawa nila. No, kung minsan i-treat mo, magkaroon ng bonding kasi kapag nagkakaroon kayo ng bonding, doon nabibuild yung trust. No, doon nabibuild yung trust. Hindi naman, syempre, pangit naman sa isang environment yung lagi kayong trabaho lang. Trabaho lang. No, lagi ako nasa Japan. No, lagi ako nasa Japan at nakikita ko yung environment nila doon. Ang tao, it's sleep work talaga sila. It's sleep work. Gigising, kakain, trabaho. Pag-uwi, kapahinga, tulog. Pagising, gano'n. Nawala na sila ng bonding sa mga ibang. Talagang sila, kayod lang ng kayod. Ang kinaganda sa Pilipinas tayo, mas marami yung socialize Mas marami yung yung time natin makipag-socialize, no? So pagdating sa work, nadadala natin yun. Pero yung good thing sa pagiging socialize, doon natin na de-develop yung bonding at saka yung trust ng employee at ng leader. Thank you. Thank you po. Next question po. What are 3 things that can be done to improve each leadership practice? And what are 3 things that you can do to continue learning to be a better leader? Unang-una kasi ang pinaka-importante diyan, develop culture. No? Develop culture. Parang sa eskwelahan lang 'yan. Kung ikaw ay nag-aaral sa FEU, may culture diyan, no? Tayo ay kilala bilang tama raw. Ako kasi I too am I'm a alumni of FEU. No? Pero sa sa Institute of Technology. Ibig ko sabihin, yun dun sa company, no? Develop culture, no? Kasi diyan sa mga culture na yan, may mga employees na nakakapag-produce more kapag angkop nila yung culture na yun, yung environment na yun. 'Di ba? Yung iba naman hindi hindi ganoon ka-productive dahil yung culture na yun at yung pagiging siya hindi nagko-conjive, kumbaga hindi nag-mimix, no? So nagkakaroon ng overlap. Kaya minsan sa culture doon mo malalaman kung yung employee may angkop ba sa work mo. Pangalawa, siyempre focusing on the things that matters, no? Wala namang problema kung maraming paligoy-ligoy,
Pero syempre yung goal mo kasi kaya nga kayo may vision eh. Kaya nga kayo may plan for the next 3 to 5 years eh. Dapat yung straight line, dire-diretso pa rin. Pwede naman ang straight line, pag nagdo-drawing ka, pwede huminto. No? Pero bawal yan lumiko or bawal yan kumanan kumaliwa. Basta pwede yung huminto, basta yung straight line na yon dire-diretso pa rin. So, tatingin ko yung dalawang yun eh, pwede na. Hindi naman, pwede rin naman 3, pwede naman 4, pero yung dalawang sinabi ko, okay na yon. Pwede na siya. Para dyan sa katanungan. Okay? Thank you. For next question po, tell me about a time you struggled with your work-life balance. And did you manage to solve the problem? With my work-life balance, no? Actually, dumating ako sa time na yan. Bakit? Unang-una, naging businessman ako for natlaglag. Unang-una, naging businessman ako for 3 years bago ako maging politician. No? Nung first 3 years ko na yun, okay. Handle ko yung work-life balance ko. Yung personal, lahat, time, yan. Pero pagdating ng political, doon medyo nahirapan ako sa work-life balance. Yan, yung time ko sa iba, yung nahirapan ako. Pero paano ko na through time management. No, kailangan yung mga hindi mo dapat katulad nga kanina, sinabi ko straight line. Dati kasi marami akong paliko-liko. Ngayon, yung paliko-liko na yon binawasan ko. Nung binawasan ko na yon, hindi naman sa binawasan. Actually, gano'n na nga. Binawasan ko siya. So, nung binawasan ko siya, halos yung pagiging productive ko nung businessman ako dati, na-maintain ko siya. At the same time, I'm a politician. No? So, ganun. No, ganun. Na-solve ko naman siya through time management. For next question po, how do you monitor the performance of individual team members? And in what specific ways do you motivate your team? Unang-una, bibigyan mo muna sila ng mga assignment. Kanya-kanyang assignment yan. Para ma-assess mo yung gawa ng isa, kailangan yung assignment na yon titignan mo kung yun ba'y talagang nagawa niya. How do I motivate? Yan. No? Pumapasok naman kasi yung motivation kapag nag-fail. No? Kasi kung ikaw ay nag-excel naman sa gawa mo, hindi ko naman sinasabi hindi mo kailangan ng motivation. Sigurado, kapag ikaw ay nag-excel sa ginagawa mo, sigurado, motivated ka. Gano'n, no? So, una, yun nga yung sinabi ko, nagbibigay ako ng assignment or a certain task to a certain employee. Kapag yung certain employee na yun, hindi naman sa hindi niya nagawa or nahihirapan, doon ako papasok. No, doon ako papasok. Kapag hindi niya kaya, syempre, lahat naman ng tao need help. No? So, doon tayo, tutulungan natin siya kung saan ba siya nagkakaproblema. Tulungan natin siya kung paano niya masasolve yun. So, how do I motivate them? Syempre, kailangan lagi ka nandun. Be a role model to yourself. Tapos, lagi mo silang guide. No? Dapat, huwag mo silang iiwan. Hindi yung nagbigay ka ng trabaho, tapos aalis ka na, uuwi ka na. Dapat hindi. Dapat binigyan mo sila ng trabaho, nandun ka lang. Sinusupervise mo sila. Kaya nga tayo sa isang company, merong supervisor. Yung supervisor, nandun yun para pag may tanong yung employee, may sasagot. For the last question po, how would you describe your leadership style? Sa tingin ko, yung leadership style ko masyadong aggressive. No? Masyadong aggressive. Kasi, sabi nga nila, bata pa, yung lakas ko masyado pang hindi pa ako ganun katanda, no? Kumbaga malawak pa. Sabi nga ni Jose Rizal kabataan ang pag-asa. Tama ba ako? No? So ako naniniwala rin ako doon, no? So paano papasok doon yung style ko? Kapag nakakita ako ng opportunity, kahit hindi ko pa natatapos yung isang project, ginagrab ko na. So, minsan nagkakaroon ako ng project for 1 year. Ang average ko kasi 1 year, maabot na mga 7 to 9 projects.
Pero since nung ako'y naging politician, yung 7 to 9 projects nagiging 9 to 12 eh. So sabi nung iba na masyado raw ako agresibo, pero yun yung style ko eh. Kumbaga risk taker tayo. No, risk taker, bigger risk, bigger reward. That's all po. Thank you, Honorable Allendale Baluyot, for giving us your time and inspiring us with your valuable insights on leadership. Your thoughts will Okay. greatly contribute to our project po. And because of that, we present to you this certificate of appreciation. And before we end, can we request a group picture for documentation po? Pwede. Appreciate your time and honesty. It was a pleasure to meet and truly great and effective leader that you are. Thank you for your generosity. Soon, kayo rin. Magiging successful leader din kayo sigurado. Good luck to your future endeavors. Good luck, Sir Damon, Sir Thank you Ed, po. Thank you po. Sir Jaswinder, and Miss Angela Barbie. Thank you. Thank you Thank po. you. Thank you. Thank you po.